Sa pagkatalo ng Spain kontra Canada, magkakaroon na tayo ng panibagong FIBA World Cup champions. Itong mga team ang maglalaban-laban para tawaging kampiyon ng FIBA World Cup. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang unang laban ng quarterfinals, Lithuania versus Serbia. Sino sa kanila ang mag-a-advance sa semifinals at sino-sino mga players ang kailangan nating bantayan sa larong ito. Kaya hindi ko na patatagalin to. Kung handa na kayo, sisimulan ko na itong preview video na to. Lithuania versus Serbia, Battle of European Powerhouse Teams. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ang unang laro sa quarterfinals ng FIBA World Cup ay sa pagitan ng Lithuania versus Serbia. Isang team na undefeated sa tournament na to at punong-puno ng kumpiyansa laban sa isang team na at any given time pwedeng pumutok ang kanilang mga scorers. Sa mga susunod na clips papakita ko sa inyo ano ba ang mga aasahan natin sa larong ito. Valanciunas versus Milutinov. Sino ang best big sa FIBA World Cup? Ang unang matchup na kailangan nating bigyan ng pansin ay itong Battle of the Bigs na to. Currently nga ay lamang itong si Milutinov sa Battle of Bigs as he averaged 14 points per game and 9.6 rebounds per game versus sa 13.6 points ni Jonas Valanciunas at 9.2 rebounds per game. Pero kailangan nating i-take note na nagagawa ito ni Valanciunas in 5 less minutes than Milutinov. In terms naman sa kanilang gameplay, power versus finesse ang kanilang game style. Parehong may tira sa labas at capable scorers inside. Kaya asahan natin na magiging pukpukan itong Battle of the Bigs na ito. At sa tingin ko, kung sino man ang unang makakagawa ng bigger impact sa kanila, ang siyang magdidikta ng flow sa larong ito. Lithuania shooting versus Serbia's transition game. Isa sa magiging crucial factor sa larong ito ay ang hot shooting nitong Lithuania. Kontra USA, they shot 56% from 3-point area. At yan ang naging dahilan kung bakit nila natalo itong Team USA. In this FIBA World Cup tournament, this Lithuanian team is shooting 46% from 3-point area. Number 1 sa buong tournament. At kung hindi ito pipigilan ng Serbia, nako, asahan yung blowout tong laban na to. Sa kampo naman ng Serbia, kakaiba ang kanilang depensa at ang kanilang transition game. They are averaging 9 steals per game, 25 points of turnovers at 22.8 points in fast break points. Kaya kung maraming mimintis ang Lithuania at sakaling alatin sila at hindi sila makababa sa depensa, asahan nating ite-take advantage ito ng Serbia. Pagdating naman sa shooting, wag natin babaliwalain itong mga Serbians na to. Dahil sa tingin ko, kung meron man isang team dyan o isang bansa na kayang maipagsabayan sa shooting sa Lithuania, yan ay ang Serbia. Asahan din natin ang magagandang laro mula kay Rokas Jokubaitis ng Lithuania at Bogdan Bogdanovic ng Serbia. Dahil aside from their bigs, ito naman ay tagisan ng galing, shooting at playmaking. Kung sino man ang makakapagbigay ng pace at makakapag-control ng tempo sa larong ito, mas tataas ang tsansa nilang manalo sa laro. Prediction time! Sa matchup na to, napakadaming pumapabor sa Lithuania dahil sa kanilang upset kontra United States at sa pagiging undefeated this tournament. I-take note din natin na sila ang number 1 3-point shooting team sa tournament na ito. Sa kampo naman ng Serbia, hindi rin matatawaran ang kanilang transition game dahil sila ang number 2 scoring team dito sa FIBA World Cup behind United States. At sa tournament na to, hindi pa natin nakikitang sumabog o pumutok itong si Bogdan Bogdanovic dahil alam natin na nag-iibang anyo siya kapag suot niya na ang Serbia jersey. Tingin ko ang mag-a-advance sa semifinals ay itong Serbia. Dahil maliban kay Jonas Valanciunas, wala silang player na katulad ng quality ni Bogdan Bogdanovic na kayang umiscore ng napakalaki at kayang mag-close out ng isang game. Kayo, sino sa tingin nyo ang mananalo mamaya? Lithuania ba o Serbia? Let me know your picks down below at abangan nyo yung part 2 ng video ko, USA versus Italy. So with that said, hanggang sa susunod kong video, peace!